Pinatupad na ang fully online contract verification sa MWO Dubai. Ngunit napakaraming mga OFW sa iba't ibang mga bansa ang nagtatanong kung bakit Dubai lang ang may online contract verification. Huwag na kayong mag-alala guys, dahil kapag naging maayos ang pagpapatupad nito dito sa Dubai at kapag naging maayos ang sistema, ay magiging online contract verification na rin ang lahat ng mga polo office or MWO office sa buong mundo na may mga OFW. Maswerte po tayo sapagkat sa Dubai nang po nangyari kauna-unahan ang online contract verification. Ano ang ginagawa ng Migrants Workers Office para sa mga OFWs dito sa UAE? If you happen to visit Migrant Workers Office, you can see there the line. Imagine we have 400 to 500 applicants daily who would like to have their contracts verified. We have 700,000 Filipinos here in Dubai and Northern Emirates alone. So we have to innovate, we have to digitalize our process. There's still a manual contract verification. Pwede pa rin silang magpunta sa MWO pag may flight sila day before para ma-verify yung contract nila. But there's another option. May mensahe ba kayo sa mga kababayan natin dito sa UAE? I would like to invite yung mga kababayan natin dito sa UAE to try this online contract verification. Kung may mga komento kayo, you can forward it to us to better improve the system. And eventually, kapag na-perfecto na natin ang process o sistema, it will be implemented all over the world sa lahat ng migrant workers offices. Kagaya nga ng nabanggit sa video, sa mga hindi marunong online ay allowed pa rin naman mag-walk-in one day bago ang flight nyo pa uwi sa Pilipinas. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at ang kumpletong requirements. Paano naman daw yung mga hindi marunong online? Ang sagot guys, hindi naman nila aalisin ang walk-in one day before flight. So kung ang flight nyo ay mapapatak ng weekdays kagaya ng Tuesday, Wednesday at Thursday, ay pwede na kayo mag-walk-in one day before ng flight nyo. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at kumpletong requirements. Ngunit kung napatak naman ang flight nyo ng Friday, Saturday, Sunday at Monday, ay pwede na kayo mag-walk-in ng Thursday. At ito pa ang isa sa mga tanong ng mga OFW dito sa Dubai. Ano naman daw ang mga requirements sa pagpa-verify ng kontrata? Ang sagot guys ay ito, para sa mga skilled workers or mga nagtatrabaho sa labas, ang mga requirements sa pagpapa-verify ng kontrata ay number 1. Ang inyong valid contract na may basic salary requirements na 1,500 dirham. Kapag mababa sa 1,500 dirham ang salary nyo, ay dapat itong ipa-amend or ipabago ng employer nyo or ng inyong company. Number 2, ang inyong valid passport na dapat valid pa 6 months pataas. Pero kapag below 6 months ay dapat guys mag-renew na kayo sa Philippine Embassy dito sa Dubai. Number 3, ang inyong valid visa. Ngunit dito sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang ating Emirates ID na. So ang Emirates ID na ninyo ang ipapapotocopy nyo at yun ang dadalhin at ipapakita nyo sa MWO Dubai. At kung dati ay merong certificate of employment pero ngayon ay wala na sa list of requirements. Pero kung makakapagdala kayo at makakahingi kayo sa inyong company ay mas maigi. Lahat din ng mga requirements na yan na nabanggit ay pareho sa mga requirements ng mga sea-based worker dito sa Dubai or sa United Arab Emirates. Sila yata yung tinatawag na free zone visa. At iba ang kontrata nila na merong downloadable form na ilalagay ko sa description ng video na ito at pwede nyo ma-download direct sa MWO Dubai website. Para naman sa mga household workers or mga nagtatrabaho sa bahay dito sa Dubai, ito ang mga requirements sa pagpapa-verify ng kontrata sa Polo Dubai. Number 1, ang inyong labor contract. Number 2, ang inyong addendum form na ilalagay ko sa description ng video na ito, ang downloadable form ng addendum form. At pwede nyo rin ito ma-download direct sa MWO website. Number 3, ang inyong valid passport. At number 4, ang inyong valid visa na Emirates ID na natin. So Emirates ID na rin ang ipapapotocopy nyo kapag magpapa-verify kayo ng kontrata sa Polo Dubai. Lahat ng mga requirements na nabanggit ay kailangan nyo magdala ng 2 sets photocopy. Dahil yung isang set ay kukunin nila at yung isang set naman ay ibabalik nila sa inyo na may tatak na verified na ang kontrata nyo. At para sa karagdagang mga impormasyon ay bisitahin yung MWO website at dapat guys naka-follow kayo sa Facebook page ng MWO Dubai
para updated kayo sa mga update or mga pangyayari sa mga OFW dito sa Dubai. At after nyo mapasok ang website, ay i-click nyo yung MWO service at i-click nyo yung contract verification at i-scroll nyo lang at makikita nyo na dyan ang mga requirements at dapat gawin kapag magpapaverify kayo ng kontrata sa kanila. Sa mga for renewal na lang din ng OWA membership na hindi uuwi sa Pilipinas, ngunit nagtatrabaho pa rin sa parehong employer at dati nang rehistrado sa OWA or dati nang may OWA membership. Kailangan nyo lang mag-walk-in or hindi na kailangan ng appointment kapag magre-renew kayo ng inyong OWA membership sa Polo Dubai. Pwede na kayo sumadya sa kahit anong araw. Dalhin nyo lang ang mga requirements kagaya ng inyong valid contract, any proof of employment, ang inyong valid passport, Emirates ID at 92 dirham para sa inyong OWA membership renewal. Ngunit paano naman daw yung mga nakauwi sa Pilipinas na hindi nakapag-verify ng kontrata na for emergency purposes? Eto guys, ang pwede nyo gawin kung hindi kayo nakapag-verify ng kontrata at nasa Pilipinas na kayo. Yung mga nakauwi na sila pero emergency. At saka hindi nakapag-verify ng kontrata kasi emergency. Meron ba bang solusyon dyan? Nasa Pilipinas sila. Meron ba bang solusyon makakuha ng OEC or makapag-verify ng kontrata? Yes. Binibigyan natin ng pagkakataon yung mga kababayan natin. Sabi mo emergency, hindi nakadaan sa MWO, pwede silang mag-authorize ng representative. Dito? Yes. Okay. Oo. Within 5 days, bago sila bumalik dito sa UAE, papakita pa rin yung ticket, and then may authorization from the worker, ino-authorize yung kanyang kaibigan, kaopisina, kung sino man. And then magpo-photocopy lang ng Emirates ID. Yung representative na yon, siya ang magdadala ng mga dokumento sa MWO. Tatanggapin namin yon at kukumpleto lahat na ayon, i-stamp namin, magbabayad siya. At ang gagawin ng representative, i-scan yung mga dokumento. Hindi kailangan ng original. Scan. I-scan ang dokumento, i-send dun sa worker para pagkuha niya ng OEC sa Pilipinas. Okay. So, meron, maganda kasi meron siyang mga kaibigan dito. What if wala talaga siyang kaibigan to ma-i-authorize? Sa Pilipinas lang siya. Meron bang paraan doon sa Pilipinas? Kinakalungkot ko pero ang verification kasi ay ginagawa lang sa worksite sa mga MWO. Ang ginagawa lang na pwede mong kuhanin sa Pilipinas ay OEC pero hindi contract verification. Kasi may nabasa akong tungkol sa may nagpagsabi sa akin, gusto ko lang ma-confirm. Yung nag-execute siya ng undertaking. Ano to? Ayun ay discretion ng discretion nito ng Department of Migrant Workers. May mga pagkakataon na gano'n na pinagbibigyan nila na nag-execute ng undertaking para pagbalik mo dito sa UAE, doon ka magpapa-verify at kailangan i-forward mo sa DMW yung verified contract. Pero ang sa akin, para mas sigurado tayo, kasi baka mamaya hindi kayo qualified for that undertaking. Yun lang. Kasi ito ay depende sa DMW. Mas maganda through a representative. Delikado. Pag hindi ba approve sa Pilipinas, hindi ka makakuha ng OEC, hindi ka makabalik. Mas maigi pa rin talaga guys kung uuwi kayo sa Pilipinas at may pagbabago sa inyong kontrata or sa employment status tulad na ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa kontrata, visa at sa passport at yung mga galing sa visit visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Dapat magpa-verify na kayo ng kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated OEC sa Pilipinas.